Nitong mga nakalipas na araw ay sumiklab na naman ang tensyon sa West Philippine Sea matapos sadyang banggain ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa na nakaistasyon ngayon sa Escoda Shoal upang bantayan ang lahat ng galaw ng mga Chinese vessels. Nabutas ang isang gilid na parte ng BRP Teresa Magbanwa matapos 3 beses na banggain ng barko ng China at kinondina naman ng Philippine government pati na rin ang ibang bansa ang agresibong galaw na ito ng China Coast Guard dahil malaking gulo ang ginawa nito sa West Philippine Sea. Kabilang na nga sa unang nagkondinaya ang ating malalapit na kaalyado, katulad na lang ng Estados Unidos at bansang Japan, at sumunod na rin na nagpahayag ng suporta ang mga European countries, at hindi naman nagustuhan ng China ang pahayag na ito ng iba't ibang bansa. Ayon sa mga eksperto, sinusubukan umanong palayasin ng China ang BRP Teresa Magbanwa na siyang nagbabantay ngayon sa Escoda Shoal dahil may bali-balita noon na gustong gawan ng China ng bagong artificial island sa Escoda Shoal at hindi nila magagawa ito hanggat nariyan ng Philippine Coast Guard. Makikita din sa larawan na iniintimida ng China ang Pilipinas dahil pinapalibutan nila ang ating nag-iisang barko na nakabantay doon at may 2 pang tugboat sa armada na ito ng China, kaya nangangamba ang mga eksperto patungkol dito dahil baka hilahin nito papalayo ang BRP Teresa Magbanwa. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na nabili ng Pilipinas mula sa Japan sa halagang nasa 3.4 billion pesos bawat isa, at kahit na ganito na kalaking barko ang pinapadala ng Pilipinas, ay patuloy pa rin ang pangharas ng China. Sinasabing darating pang isang barko ng ating Coast Guard upang magbantay doon at may tsansang ito ang BRP Melchora Aquino na kasing laki na barko din, ngunit sa dami ng mga barko ng China ay kailangan na talaga ng tulong ng Pilipinas. Kaya sa bagong balita, nag-offer na ang Estados Unidos, lalong-lalo na ang US Navy, na sasamahan na ang ating mga vessels sa kanilang resupply mission at patrol mission sa West Philippine Sea upang magkaroon ng katulong ang ating bansa sa pinag-aagawang teritoryo at hindi sila maharas ng Chinese vessels. Ayon sa kanila, pamumunuan pa rin ng Pilipinas ang mga misyon at susuporta lamang ang mga warships ng Estados Unidos at paniguradong magdadalawang isip na ang China dahil na rin sa kasama na ng Pilipinas ang hukbong dagat ng Amerika. Ayon sa mga reports, hindi magpapadala ang Amerika ng malalaki nilang warships katulad na lang ng aircraft carrier o hindi kaya amphibious assault vessel, kundi mga warships katulad na lang ng destroyers na nakakaintimida pa rin dahil sa laki at dami ng armas nito. Magpapadala din umano ng surveillance plane ng Amerika upang siguradong mababantayan ang lahat ng pangyayari sa West Philippine Sea, at sa katotohanan niya dito ay palaging nag-iikot ang P-8 Poseidon ng US Navy at pinapadala nila sa ating hukbong senatahan ang lokasyon ng mga Chinese vessels na kanilang na-detect sa ating teritoryo. Ngunit mayroon din umanong masamang epekto ang pagsama ng US warship sa ating mga misyon sa West Philippine Sea dahil maaaring magpadala na rin ng kanilang warships ang China at lalo lang maiipit ang ating pwersa doon. Kung sa ngayon na China Coast Guard pa lang at kanilang militia vessels ang kaharap ng ating pwersa doon ay pahirapan na ang resupply at patrol missions, mas magiging pahirapan pa kapag mayroong mga Chinese Navy warships kahit na may escort na warship mula sa Amerika. Sa aking opinyon lamang ay mas makakabuting ang mga US Coast Guard vessels na lang ang ipadala kesa sa mga warships upang hindi masyadong lumala ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi din umano sapat ayon sa mga eksperto na sasamahan lang tayo ng ating mga kaalyado sa West Philippine Sea at dapat na talagang magpalakas ng sarili nito ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng mas maraming warships pati na rin mga patrol vessels. At sa mga hindi nakakaalam, bumili na rin ang Philippine Coast Guard
ng nasa 5 pang karagdagang patrol vessels mula sa Japan na nagkakahalaga ng nasa $400 million o katumbas ngayon ng nasa lagpas 22 billion pesos at sinasabing kasing laki din ito ng BRP Teresa Magbanwa. Umutang ang Pilipinas sa Japan upang mapondohan ito at umaasa tayong ganito din ang gagawin ng Philippine Navy dahil maraming bansa ang handang magpondo ng ating modernization program at marami din ang nag-o-offer ng kani-kanilang mga warships. Wala pang nabibiling bagong warship ang Pilipinas sa ngayon, pwera na lang sa mga na-order na noon, katulad na lang ng Miguel Malvar class frigates, at kailangan pa ng mas malaki at mayroong mas maraming armas na warship upang makasabay kahit papano sa China. Dapat na rin kunin ng Pilipinas ang kahit isang Freedom-class littoral combat ship ng US Navy dahil handa nang ibenta o i-transfer ng Amerika ang mga naturang asset at napabalita na nga nakukunin ng bansang Greece ang 4 dito kaya dapat na ring makipagnegosasyon ang Pilipinas upang makakuha tayo ng kahit isang warship ng Amerika. Dapat na ding madaliin ang karagdagang Pohang-class corvettes na nakatakda na ring i-transfer ng South Korea sa Pilipinas dahil kailangan natin ng mas maraming vessels upang mabantayan ang West Philippine Sea dahil kapag pinabayaan ng ating gobyerno ito ay madadagdagan na naman ang artificial island ng China sa ating teritoryo.